Isang magandang araw sa lahat ng mga narito ngayon, sa lahat ng mga nakikinig. Salamat sa mga coordinators na nagbigay ng daan para sa pulong na ito. Nang sa ganon ay ating maiparating sa ating mga kapwa Pilipino, sambayanang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao ang isang napakahalagang bagay o isang magandang balita. Bago pumalaod, ipakilala ko sa iyo ang ating association. Ang ating samahan o association, tinatawag ito na Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated. Ito ay nag-operate 2 years na po, mahigit. Kasi ang ating certificate ng ating association sa Security and Exchange Commission lumalabas noong February 15, 2022. So 24 ngayon, that meaning itong darating na 2024 February, ikatatlong taon sa ating operation. February 15 nagsimula yung ating operation at ang ating mga legalities at iba pa. Sa BIR naman, meron tayong BIR, pero ang ating BIR kasi part tayo ng association, so wala tayong negosyo pa. So nagkaroon ng announcement ng ating Bureau of Internal Revenue nga itong mga association na wala pang mga negosyo, walang kita, update lang muna. So wala pa tayong binayaran sa BIR taon-taon, updated lang sa ating mga papel. Okay, so tayo isang association, non-profit, no income, no business, ganun tayo narehistro. Ang pundasyon ng ating samahan, ganito lamang, meron tayong 17 board of director, meron tayong isang abogado nga nagsilbi nga legal counsel. Tinitiyak ngayong ating bawat kilos ay wala pong paglabag sa batas ang ating samahan. So ipakilala ko sa iyo ang aking sarili, ako bilang isa din sa board of director at naglingkod na rin bilang general secretary ng samahan at tagapagsalita na rin ng kasamahang ito. Ang ating operation, 17 regions. Ang bawat board of director naglagay ng isang regional coordinator. Ang ating buong Pilipinas, meron tayong 89 provinces. Meron din tayong mga provincial coordinator. Meron tayong 1,489 mga cities, city coordinator. Meron tayong 146 municipalities, municipal coordinator. At meron tayong more or less 42 hanggang 45 barangay sa buong Pilipinas. Kaya pinagsikapan natin nga malagyan natin ito ng mga barangay coordinator. Di pa man lahat po na barangay mayroon, pero kasalukuyan natin itong tinatrabaho. Maliban sa mga leader na nakaupo sa mga jurisdiction, meron din tayong tinatawag na voluntary coordinator. Ito ay unlimited. Lahat ng mga may potensyal, may gustong tumutulong, na may puso nga mag-isulong na po ang ating magandang layunin ay voluntary group. Ito ay pinamumunuan ng mga national organizer. So, congratulations sa mga national organizer sa buong Pilipinas. Ang target ng ating asosasyon, simple lamang. Hanapin na maging miyembro ang 70% poverty line. Paano i-define ang poverty line? Ito yung may mga trabaho ngunit kulang ang sahod, kulang ang kinikita sa kanilang mga pangangailangan. Okay, yan ang poverty line. Itong poverty line, nahatis dalawa. Meron tayong tinatawag dito nga 51% ang poverty line. Merong 18.9% nga tinatawag na extreme poverty. Itong mga extreme poverty, ito yung mga Pilipino nga talagang hindi na po nagkikialam sa social media. Ang pakialam nila saan makakahanap ng pagkain sa araw-araw at mabusog sila minsan sa isang araw. Ito yung target natin nga matutulungan. Ito yung major rule ng ating samahan. Ang 51% siyang magtanggol sa mga extreme poverty. Kaya mga extreme poverty, hayaan lang muna natin, bitbitin natin silang lahat sa ating magandang plano. Okay.
Ang ating samahan, meron tayong tinatawag nga rules and regulation. Ang unang regulation natin, no to politics. Tayo nagbuo ng isang grupo hindi para tumakbo sa halalan, tumakbo sa party list, mag-represent ng isang marginalized sector para magkaroon ng upuan doon sa Kongreso. Hindi yun ang target natin. Wala tayong pakialam sa usapin ng politika sa ating bansa. Hayaan natin ang ating mga halal na namumuno sa atin. Ang ating kilos, wala sa politiko. Okay, no to religion. Wala tayong pakialam sa mga relihiyon. Kung ano man ang mga kay-Muslim man, kay Christian brothers, kung ano man ang kinatayuan mo ngayon, ay mananatili ka dyan. Yan ay karapatan mo sa iyong sarili. No to sekta. Kung ano man ang sekta mo, kung ano man ang paano ka nahubog bilang isang kumikilala ka sa Diyos dahil sa nahubog ka sa isang samahan, kung saan ka masaya, dyan ka po. Tayo ay isang asosasyon, wala tayong pakialam sa sekta na kinatayuan ng bawat isa sa atin. Ang mahalaga sa atin ay pag-uusap-usap bilang Pilipino. Usap tayo bilang Pilipino. Mag-uusap tayo ng isang napakagandang bagay. Bakit po? Siguro panahon na tayo ay magkaroon ng pag-usap-usap. Ganito kasi yon. Ang ating Pilipinas, isa sa pinakamayaman pagdating sa natural resources. Tama yon. 4 season tayo. Lahat ng tanim sa ating lupa talagang tumutubo. Ganun kabiyaya ang Pilipinas. Sa natural resources, alam natin lahat, Pilipinas talaga naman hitik na hitik sa kayamanan sa natural resources. Hindi lang yan. Itong balita ko sa inyo, mayroong isang kayamanang napakalaki na binibiyayaan ng Pilipinas galing sa Diyos sa langit. Ano ang kayamanan nga ibig kong sabihin sa inyo? Ito yung tinatawag na deuterium. Kung wala pa kayong ideya sa deuterium, ako'y magbigay sa iyo ng kakaunting points of view. Highlight lang po. Kasi ang deuterium, ano ito? Isa itong uri ng hydrogen gas. Galing sa tubig ng ating iniinom araw-araw. Ito pag-usapan natin deuterium, hindi ito chismis. Ito ay dokumentado. Okay. Simulan ko ang mga view of points, mga puntos sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Ferdinand Marcos Sr. Sa kanyang pamumuno 1980s, na-discover ito ng isang Pilipino na siya si Cesar Escosa sa istorya. Si Escosa hindi ba isang scientist, pero isa siyang nahubog sa pagtatrabaho sa Aramco, Arabian American Company, nga nakatutok sila sa enerhiya tulad ng gasolina. Siya ang nagdiskubre, biniyayaan ng talino ng Panginoong Diyos. Siya ang nagdiskubre nga itong Pilipinas sa Surigao nakaimbak ang isang kayamanan nga hydrogen gas deuterium. Naniniwala sa kanya ang ating Ferdinand Marcos Sr., yung ating presidente. Pagkatapos, pinag-aralan, pinunduhan, pinapangarap ng ating President Marcos Sr. nga iproyekto ito para yayaman ng Pilipinas, yayaman na rin ng mga Pilipino. Pinapangarap po niya. Kaya lamang hindi natuloy ang kanyang pangarap, gawa nung oras na yon, 1986, nawala siya sa Malacanang due to AIDS sa revolution. Naglaho po siya sa Malacanang. Naglaho na rin ang kanyang pangarap. Talon tayo, 1987, sa panahon ni Cory Aquino. Itong tinatawag nga OPEC, Overseas Private Investment Corporation, isa itong kumpanyang Amerikano nga nakatutok sila sa mga oil exploration. May mga scientists na dumating sa Pilipinas, pinag-aralan nila iyang Surigao. Nung mapatunayan nila nga turay ang deuterium sa Surigao, nakipagkasundo sa ating Philippine government sa ilalim ni Madam Corazon Aquino nung oras na yon. Nagkasundo sila
sa hatian nga 40% mula sa net sales sa Philippine government, and din ng 40% para doon sa kanila, sa mga American government. 20% set aside sa maintenance. Nagsimula ang proyekto. Pero nabulaga ang mga Amerikano, nag-failure. Dahil nabulaga sila, dahil sa ang current ng Surigao, hindi po kaya. Hindi kaya ang 14,000 PSI nga current of pressure ng Surigao, siyang dahilan kaya bali-bali yung mga kagamitan nila, mga tubo. So, na-stop ang operation. Pero alam ng mga Amerikano, nagmarka ito, nga tunay ito. Kaya nahinto man, bumalik sila. Umuwi sa Amerika, bumalik. Pagbalik nila, nag-propose sila ulit sa Philippine government kay Madam Cory nga ituloy ang naudlot nga proyekto, pero iba na yung kagamitan. Gusto nila submarine. Dahil submarine nila, ang nangyayari, binago nila yung kasunduan. Mas mahal ang kagamitan, kaya ang gusto nila, 60%, ang sa kanila, ang sa Pilipinas, 20% na lang, kasi ang 20% sa maintenance. Hindi na rin pumapayag si Madam Cory kasi masyado na pong lugi ang Pilipinas, kaya hindi na tuloy sa oras na yon. Talong tayo, 2013. Senador pa ang ating mahal nga Bongbong Marcos ni Pangulong BBM. Hinain niya sa Kongreso, hinain niya sa lamisa ng Senado kasi senador siya. Hinain niya ang isang Senate Bill 408 December 27, 2013 nung ito ay maiilathala sa mga pahayagan. Ang dahilan kaya hindi siya pinansin ng mga Senado, unang-una, mag-isa lang siya sa kanyang proposal. 24 sila magdidesisyon, kaya wala siyang magawa sa kanyang proposal. Nakalimutan at natutulog ito sa Senado. Pero alam ng ating mahal na Bongbong Marcos, sino nakakarinig sa kanyang interview with Martin Andanar, alam niya bakit tatay niya nagsimula nito, si Ferdinand Marcos Sr. 1980s. Okay. So, talon tayo sa bagong panahon, kailan lang? I-research ninyo ang talambuhay ng isang Dr. Anthony B. Halo. Pilipino, chemicalist, environmentalist, na ordenyo scientist. Siya ang nagdokumento nga itong deuterium o hydrogen gas, ang pinakamalaki nga impact nito nasa Pilipinas. Ayon sa kanilang pinag-aaralan, tinatansya nila nga itong Philippine Trends kung saan naka-impact ang kayamanang hydrogen gas, deuterium na ito, ay mayroong haba nga 868 miles nga milyahe ang kanal. 52 miles ang lapad na kanal, 3 miles ang lalim ng kanal na ito, at ang tansya nila, ang laman ng kanal na ito, 85 million bariles. Ganon kalaki ang pundo o kayamanan nga nakaimbak sa Pilipinas. Okay, sa parting Surigao. So, hindi chismis, no? Dokumentado ito ayon sa history. Okay. Ito ngayon ang sasabihin ko sa inyo. Ang kayamanan na ito, mahal pa sa ginto. Ginto ito na may tuturing na mag-ahon sa mga Pilipino sa tiyak na kahirapang darating. Ito lang po makapagwakas sa kahirapan ng mga Pilipino. Kaya nga ang slogan natin, wakasan ng kahirapan, deuterium ang solusyon. Okay, tanong, bakit ginto ang kayamanan na ito sa Pilipinas? Ito yung mga highlight. Itong deuterium na pinag-usapan natin, binibenta na ito kasalukuyan sa world market. Sa presyo nga $1,000 kada litro, may hindi gaano puro $600 ang 1 litro.
Kaya ginto ang presyo nito. Bakit? Sa ngayon, kasalukuyan na po na binibenta ang deuterium sa merkado, sa world market. Ngunit ganito kamahal. Bakit siya ganun kamahal? Ganito ang istorya. History. 1930, isang Amerikano nga Harold Urey nakadiskubre nga ito palang gas na galing sa tubig pwedeng magsindi. After the discovery, sa susunod na taon, 1931, na-discovery na iniimbento nila ang isang makinarya na mag-produce ng gas mula sa tubig. Sa anong paraan? Electrolyze machine. Itong electrolyze machine na ito, ipasok doon ang tubig. Ang trabaho ng makina, paghiwalayin ang dalawang sangkap ng tubig nga hydrogen at oxygen. Kaya H2O ito. 2 parts hydrogen, 1 part oxygen. Ang produkto ng electrolyze process na ito ay tubig na walang oxygen. Heavy water gas nga pwedeng sindihan. Ibig sabihin, pwede siyang enerhiya. Maliban diyan, na-discover din nga itong hydrogen gas deuterium na ito nga magsindi nga pwede maging enerhiya higit pa ang kakayahan sa gasolina. Ibig sabihin, pwede siyang kapalit kung sakali nga wala na yung gasolina. Maliwanag ha? Kapalit siya sa gasolina. Okay. Now, itong deuterium nga likha sa Europa, sa bansang Norway, nga nagdaan sa electrolyze machine, ang pag-produce nila nito, ginagamitan ng gasolina. Napakalaking expensive na gasolina ang ginagamit para makaproduce sila ng deuterium kasi ang electrolyze machine gumagamit ng gasolina. Ibig kong sabihin, ang deuterium nila ay human technology, produkto ng electrolysis. Magkaroon tayo ng comparison. Sa Pilipinas, na-discover ng isang Anthony Bihalog nga ito palang deuterium sa Pilipinas hindi na kailangan ng electrolysis. Okay, ganito ba ka-discover ng isang Dr. Jacob Bajalisin. Itong karagatan, kung ang bigat ng pressure ng tubig magmarka na sa 14,000 psi, pound per square inch, more or less, sa bigat ng pressure, itong oxygen nga nasa tubig, kusa itong humihiwalay at naiiwan ang hydrogen. Ito yung tinatawag nga deuterium isotopes. Nangyari ang proseso sa pinakamalalim na karagatan at nagkataon nga ang Pilipinas ang pinakamalalim na karagatan sa buong mundo. Dahil hindi na nagdaan sa electrolyze machine, tinatawag ito nga phenomenal process. Ibig sabihin, likha siya ng kalikasan. So, ang comparison, dalawa lamang. Ang sa Europa, human technology. Ang sa atin sa Pilipinas, likha ng kalikasan, phenomenal na proseso. Ibig sabihin, hindi na kailangan magdaan o ipasok ang tubig sa electrolyze machine para magiging siyang deuterium. Okay. Ang mensahe ko sa inyo, ang phenomenal process sa deuterium na impact na ito nasa Pilipinas. Dahil ito ay nasa Pilipinas, pagmamay-ari ng mga Pilipino. Matik! Kung sino nakatira sa bansang Pilipinas, yun ang may-ari ng deuterium na ito. Maliwanag. Kaya, no big deal. Ang laki ng tsansa nga magdinegosyo ang mga Pilipino kasi sa atin po ito. Malaki ang tsansa ng negosyo ng hydrogen gas kung ang mga Pilipino ay mayroong sariling negosyo.
big chance for business. Okay, no? Ating pag-usapan ng negosyo. Bakit po? Napakalaki ang intensity o napakalaki ang tsansa sa negosyo ng mga Pilipino. Ganito kasi yun. Itong deuterium na na-discover nga pwede magpalit sa gasolina, malaki ang tsansa sa negosyo nga wala tayong kompetensya na. Alam niyo kung bakit? Itong gasolina sa Saudi Arabia, ayon sa report, depleted na po ito. Ibig sabihin ng depleted, paubos na, natutuyo na, pababa na po ang supply nito. Kaya nagkaroon ng tension ngayon ang buong mundo, kaya pinag-aralan anong nangyayari sa supply ng gasolina kasi pahirapan na po ang supply. Pinag-aralan, tinututukan, nakita nila nga ito palang gasolina sa Saudi Arabia ay pundo ng ating planeta, nga 90% sa pundo na ito na konsumo na ng tao, kaya 10% na lang ang natitira. Itong 10% na ito nga kinukonsumo ngayon ng buong mundo, ito'y paubos na. Alam ninyo ang tansya ng mga scientist? Mauubos na ito, malapit na. Baka mga 7 taon na lang ngayon, wala na. Alam nila ito, nga wala na ito. So kung sakasakali man nga mauubos na ang langis sa Saudi Arabia, ang laki ng tsansya ng negosyo ng hydrogen gas, kasi ito yung susunod na enerhiya. Now, kung pag-aari ng mga Pilipino ito at magninegosyo tayo, ininegosyo natin ito, wala tayong kompetensya. Kaya ang ating market, buong mundo. Kaya sikapin natin na tayo ang magninegosyo nito at tayo ang magiging sole distributor ng deuterium sa buong mundo. Okay. Sa anong paraan tayo magninegosyo? Wala tayong pera. Tama, no? Lalo na itong mga 70% ng mga pobre, mga vulnerable itong mamamayan sa Pilipinas, ang hanap lang nito makakakain ng pagkain lang po ang ating hanap. So may nag-alok sa atin na isang Pilipino nga itayo natin ang isang korporasyon nga kailangan isa kayo sa may-ari. Ulitin ko, itayo ang isang korporasyon nga isa kayo sa may-ari. Meaning, kailangan kabahagi kayo sa negosyo na ito, kabahagi kayo sa kita nito, ibig sabihin walang iwanan. Okay. Sa anong paraan kayo magiging kabahagi sa negosyo na ito? Take note, makinig kayong mabuti. Dito pumapasok ang konsepto ng PDDY. Dahil sa laki ng kayamanan na ito, pinag-aralan ng isang abogado na kailangan may tayo sa Pilipinas ang isang malaking korporasyon nga siyang magninegosyo ng kayamanang ito na ang kita ng korporasyon na ito ibinepisyo sa mga Pilipino sa pamamagitan ng sharing. Okay. Bakit ganito ang pananaw ng ating leader? Unang-una, sa laki ng kayamanan na ito, kailangan natin ang pagkakaisa. Kasi dito nakasalalay sa ating pagkakaisa, sana naunawaan ninyo, sa ating pagkakaisa, dito nakasalalay na maipanindigan natin ang kayamanang ito. Kaya nasa ating mga kamay kung papaano natin ito ipaninindigan. Nasa ating mga kamay bilang Pilipino ang kapangyarihan para ipaninindigan ito. At nasa ating mga kamay paano natin ito iproteksyonan. So, Pilipino tayo ang may-ari, so nasa atin ang kapangyarihan. At last, ito na rin, dito na rin nakasalalay ang kinabukasan ng inyong mga anak. Okay?
sa pag-usap-usap natin na papanahon. Kailangan natin ng pagkakaisa. Bakit po? Ganito kasi ang senaryo eh. Hindi ko naman sabihin sa inyo na panganib, pero ganito ang senaryo, parang ganun na nga lang. Bakit natin kailangan magsama-sama? Okay, kapaliwanagan. Ang ating Pilipinas, bukas sa mga foreign investor. Ito ay hinain sa Senado at naging batas ang foreign investment. When it comes to business and properties, ito ay nasa batas noong nakaraang taon at ito ay pinirmahan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ito ay gina-announce ng ating retired Judge Carpio sa Supreme Court. So, ito yung example. Kung may karapatan ang mga Pilipino, ang mga dayuhan, mga foreigner, nga papasok sa Pilipinas at magninegosyo sila under 100% foreign ownership law. Kayo ay bigyan ko ng example para maliwanag sa inyo ang mensahe. Ganitong example. Sa panahon na naitayo ang Malampaya gas field, 1990s, na-discover ng Shell Philippines na sa ating Pilipinas, sa Malampaya gas field, no, located in the offshore northern West Palawan, El Nido, nakaimbak ang 2.7 cubic feet natural gas deposit. Ito ay pinapasok ng isang namumuhunang dayuhan, yung tinatawag natin, no, the Royal Dutch. Foreigner ito. Kaya sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, mayroong batas o presidential decree at sa batas sa Pilipinas ang Oil Exploration Act noong 1972. Nakasaad doon nga allowed ang magnegosyo ang mga foreigner sa Pilipinas sa ilalim ng 60% 60-40 law. 60-40 hatian. Ang 60% mas malaki mula sa net sales mapunta sa ating gobyerno, Philippine government, and din ang 40% yun lamang ang kikitain ng mga private investor. Okay. So pumapasok sa Pilipinas ang isang foreign investor. Naitayo ang Malampaya gas field sa panahon ni Ramos, 2001. Ang dinag-operate ito under 60-40 law at ang binubungkal nito ay natural gas, hindi po deuterium. Isang deuterium, hindi pa nasimulan. Untouchable pa yung deuterium. So, meaning, ibig kong sabihin, natural gas ito, ibig sabihin, pag may-ari ito ng Pilipinas, yaman ng Pilipinas, so dapat sa 60-40 law, dapat mag-sharing tayo dito. Pero ng ating gobyerno, okay no, bakit po? Wala silang kasalanan, hindi tayo nag-sharing. Unang-una, bakit wala silang kasalanan? Walang batas nga mag-sharing tayo. Hindi nila naisip na mag-sharing tayo. Katulad sa Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia, nag-sharing sila sa kita ng kanilang gasolina. Bawat mga foreigner doon, mga matandang Arabo, pwedeng mag-round the world. Yung mga bata nga pinapanganak, may share na po, kaya hindi po nahihirapan ang mga magulang. Nga palakihin sila. Ganon po, no? Sa ating Pilipinas, walang batas na mag-sharing tayo, kaya walang kasalanan ng ating gobyerno. Hindi nila naisip. Kaya, itong 60% matutuwa din tayo. Bakit? Umunlad ang ating ekonomiya. Almost lahat ng mga elektrisidad sa ating bansa ang nagpapaandar itong Malampaya gas field. Yung kita nito. So, ibig sabihin, napaunlad ang ating gobyerno mula sa 60% ang ating ekonomiya. Nakita nila mula sa Malampaya. Okay, no? Malinaw, no? 60% ang kikitain ng gobyerno, and then para sa pag-unlad ng ating ekonomiya, 40% ang net ng mga investor, private investor. Okay. So, gito lamang kasimple. Dito pumapasok ang konsepto ng PDDY.
kailangan meron din tayong sariling negosyo. Pasok tayo sa hanay ng mga investor. Sa 60-40 law, pasok tayo sa foreign investor, doon tayo. Pipila tayo sa mga investor na magninegosyo ng hydrogen sa Pilipinas. Ang mga kakaiba lamang, ito ang mga kakaiba. Ang 60% ating ibigay sa ating gobyerno ayon sa batas, ang 40% atin. Ngunit sa ating batas sa PDDY, ang ating batas ganito. Ang kita na 40% mag-sharing tayo. So, initiative ng sharing, hindi na pa magagaling sa ating gobyerno. Hayaan natin ating gobyerno para umunlad sila sa 60%. Malaki ang kita nun. At malaki ang potensyal pag-unlad ng ating ekonomiya. Ang mahalaga, yung 40% nag-sharing tayo. Dahil bit-bit natin ang 70% poverty line nga mag-sharing, pati yung extreme poverty, isama natin walang iwanan, ibig sabihin, wala na pong magugutom sa Pilipinas. So, ganito lamang kasimpleng analogy. 60% sa ating gobyerno, ang 40% sa atin pa rin sa PDDY nga nag-sharing ang mga Pilipino, meaning 100% Pilipino lang. Okay. Now, nag-sharing tayo. Ibig sabihin, maganda ang ating mga plano. Okay, no? Matulungan natin ang ating mga kapwa Pilipino nga makahon sa gutom, sa kahirapan, magwakas. Magwakas na rin ang palubog na ekonomiya ng ating bansa kasi 60% sa ating net sales. Dalawa lang po ang mag-sharing. Government and mamamayan. So, ganun kaganda yung ating plano. Okay. So, ganito lamang, no? Napakaganda. Ipaliwanag ko na sa inyo yan. Okay. Now, nabanggit ko na ha, uunlad ang ating Pilipinas, uunlad ang ating mamamayang Pilipino, wala pang maggutom sa Pilipinas. Napakaganda ng plano na ito. Question ka agad. Paano ang plano? Paano tayo nagsisimula sa ating plano? Okay. Itayo ang isang malaking korporasyon sa Pilipinas. Nasangkot ikaw, isa ka sa may-ari ng korporasyon na ito. Bakit? Dahil Pilipino ka. Isa ka sa may-ari ng Pilipinas. May karapatan ka sa kayamanan na ito. Kaya gawin natin ikaw nga isa sa may-ari nito. Kailangan makinabang kayo sa kayamanan, napakalaking kayamanan ng Pilipinas. Okay. So, ganito ang plano ha, itayo ang isang korporasyon nga ang target natin, yung ating mga miyembro habang asosasyon pa tayo, gagawin nating may-ari sa ating korporasyon. Pag tayo ay nakuha na natin ang target nga numero nga 70%, ibig sabihin na-accomplish na yung ating required na target nga numero nga magiging membro ng ating asosasyon, mag-close ang ating membership mapping. Mag-close. Hinto. Dahil intact ang ating database, intact yung grupo, magparehistro tayo sa Security and Exchange Commission na isang korporasyon para tayo magkaroon ng titulo nga magne-negosyo. Pag tayo ay mayroon ng lisensya para sa negosyo, that's the time nga mayroon ng mamumuhunan sa atin. Ang target nga negosyo ng ating korporasyon ay itong kayamanang deuterium sa Pilipinas na nakaimbak. Kayamanan natin mga Pilipino. Okay, no? Okay. Tayo hihila, tayo ay pipila bilang private investor. So dahil tayo ay private investor, ang 40% nga ating kita
doon tayo mag-sharing. Tapos ang 60% nga para sa gobyerno, para sa pag-unlad ng ating ekonomiya, ibig sabihin, tayo-tayo lang sa Pilipinas. Okay. Pag tayo nakabuo ng isang korporasyon, rehistrado na tayo, may puhunan na tayo, now, mag-offer tayo sa ating gobyerno nga magsimula yung ating proyekto. I-offer natin ang 60-40 nga hatian. So, isang napakalaking impact nga matutuwa siguro ang ating gobyerno nga malalaman nga hindi na pala nila kailangan maghanap ng investor nga foreigner. Nandito lang yung mga Pilipino, nag-initiative ba tayo? Okay, no? Matutuwa ang ating gobyernong malaman nga meron palang mga Pilipino nagkakaisa, meron palang Pilipinong namumuhunan, ngayong kita, ibigay sa mga Pilipino. Ibig sabihin, yung problema ng ating bansa, sagutin na po natin. Yung gutom. Wakasan na natin. Dito pasok ang isang katanungan. Question ng marami. Payagan kaya tayo ng ating Department of Environment and National Resources, DENR. Paano kung tayo payagan? Sabi nila. Okay. Dito lamang kasimple ang sagot dito. Kung ang mga foreigner nagkaroon ng karapatan nga magdinegosyo sa Pilipinas, sa kayamanan ng Pilipinas, tayong Pilipino ba'y wala? Okay. Tayo ay private investor. Pilipino pa. Doble ang ating karapatan. Okay, no? Ipaliwanag ko sa iyo isang private investor. Ang isang private investor, hindi tayo manghihingi ng cash assistance sa ating gobyerno para sa puhunan natin. Kaya ang tawag sa atin, non-government connected project. Private investor nga eh. Okay, tanong kaagad ng marami, may mamumuhunan pa ba sa atin? At kung may mamumuhunan sa atin, sino siya? Okay. Ito mga katanungan na ito, of course, meron. Isa siyang natural born Pilipino, isang private citizen, isang mabuting mamamayan, nga nag-alok ngayong kanyang kayamanan, ipuhunan niya para sa negosyo na ito para makaahon ang mga Pilipino. Actually, ito ay pambihirang pagkakataon. Malaking pabor sa ating mga Pilipinong pobre na kahit kailan hindi tayo makakakaahon kasi ang ating problema, yun lamang pagkain sa araw-araw, wala tayong puhunan. Now, nagpadala ang Diyos ng isang tao na may ginintuang puso na ang kanyang kayamanan, ibigay niya, ipuhunan niya para sa mga Pilipino. Hindi pa natin nakakatuwa ito? Siguro muna tayo mag-question, malaking pabor po ito para sa atin. Okay, tanong number 2. Kung meron man siyang puhunan, sapat ba ang kanyang pundo? Ang sagot ko sa inyo, yes. Why? Ito lamang ang explanation. Iksian ko na lang, pero ang mga tanong na ito, actually, pwede nyo panoorin sa aking YouTube channel, sa PDDWAI Secretary. Doon niya makikita ang mga dagdag pang katanungan dito kung sapat ba ang kanyang pundo at bakit. Pero kayo ibigyan ko na rin ng punto de vista para magkaroon kayo ng instant nga ideya. Ganito, no? Okay. Sa panahon ni Cory, ang hydrogen gas deuterium nga operation sa Surigao, napakalaki talaga yung pundong kailangan kasi yun ay sa pressure ng Surigao at sa lalim ng karagatan ng Surigao, $1 billion po. Kasi doon ang project site, doon nila nakikita ito ng oras na yun. Okay. So, billion ang pundong kailangan ng dolyares sa operasyon ng Surigao. From Surigao, 1987 sa panahon ni Cory na mangyari ito, 2024 na ngayon. Ilang taon na ba ang lumipas? Nahinog na po ang deuterium sa Pilipinas.
Ang operasyon natin, wala na po sa Surigao. Sa pag-aaral nito, mula sa Surigao, naglakbay ito, papunta ito sa Aurora Province. 868 miles ang haba ng Philippine trains. From Surigao, papuntang Aurora Province, napakalayo na po, nagbabago ang pressure. Pumapasok ito ng Region 5, Samar, Leyte, Legazpi, pumunta ng Bohol. Nung maglindol ang Bohol, nabuksan ang Bohol sa malaking lindol sa Bohol. Basta naglindol ang Bohol, no? Nga nagbagsakan ng mga simbahan, nabuksan ang Bohol. Pagbukas sa Bohol, may malaking kanal. Dumalo ay papuntang Region 7 sa Siquijor. Bagsak nito ay Dapitan City. Sa haba ng nilakbay nito, nagbabago ang pressure sa Dapitan City. Mahina na po ang pressure. Maaari na siya makukuha doon nga hindi na po dolyares o bilyon ang kailangan. May good news pa po. Sadyang binigay ng Diyos sa kamay ng mga Pilipino. Mula sa Dapitan City, kalahati nito dinala ng Panginoon ng kalikasan, ng Panginoong Diyos ng kalikasan sa Olotanga, Sibugay, sa isla, kaligitnaan ng Zamboanga del Sur at del Norte. Doon po, napakababaw na po at hindi lang yan. Napansin ba ninyo sino nakakapanood ngayong mga balon, yung mga batis, yung mga ilog na yan, ang mga kalupaan doon sumabog na po at nagliliyab na po siya. Nangungusap man po yung lupa. Ibigay na po siya ng Panginoong Diyos sa mga Pilipino. May purpose kasi ito eh. Itong deuterium na ito, panahon na nga ibibigay ng Diyos, mabuksan talaga ito. Bakit po? Ito yung gamot sa masisira nating planeta dahil sa global warming. Kasi ang dahilan sa pagkasira ng ating planeta, alam naman nating lahat. Alam ninyong lahat yung kwento ng global warming. Ang dahilan niyan ay ang gas, ang carbon emission nga likha ng gasolina. Actually, kung may nakapanood sa inyo, itong pananawagan naman si Antes nga ihinto na yung paggamit sa fossil fuel kasi ang ating planeta 3 to 5 years na lang nga malusog ito. The rest nito ay trahidyang lilipol ng buhay ng tao. So, panahon na po nga buksan ang deuterium. Ito kasi ang gamot sa global warming. Kaya nagmamadali ang Diyos. Kaya hinahanap ngayon, kailangan mabuo na yung mga may-ari nga mag-claim nito, nga pinamanahan nito, kasi binibigay na ng Diyos. So, ang sagot ko dito, ang operation, wala na po sa Surigao. Hindi na kailangan ng bilyones. Nasa kulupaan ang ating operation sa deuterium, kaya kayang-kaya nga puhunanan ng isang individual para sa mga Pilipino. Magpapasalamat tayo sa pagkakataon nga katulad nito. Okay, so nasagot ko na ba kayo? Ang ating operation, nasa kulupaan na, wala na po sa karagatan. Tanong uli, meron na bang exploration ng ating PDDY? Ang sagot ko, yes, meron ng pag-aaral, pero exploration, wala pa. Wala pa tayo sa negosyo. Wala pa tayong lisensya para magnegosyo. Asosasyon pa lang tayo. Meaning, hindi pa nagbitaw ng puhunan ng ating leader, wala pa tayong negosyo eh. Saan pupunta yung pera? Saan ang, alam mo na. Kailangan muna magkaroon, yung proper settings. Kailan meron mo tayong lisensya ng negosyo, kailan magsimula na yung ating negosyo, saka siya mamumuhunan. Sa ngayon, wala pang puhunanan, kaya wala pa tayong negosyo, kaya wala pa siyang puhunang binigay, kaya wala pa rin tayong exploration. Mangyayari ang exploration pag tayo ay mayroon ng negosyo. Okay, so maliwanag sa inyo, no? Itayo ang isang korporasyon nga pagmamay-ari ng mga Pilipino, nga isa kayo sa sangkot nga magiging may-ari sana dito. Kung sumali kayo, huwag mag-alinlangan po habang bukas pa yung ating membership mapping. Kasi once nga ma-reach na natin ang 70% nga miyembro ito, mag-close ito, then mag-move tayo sa secondary business license, secondary license for business. Okay, tanong ka agad, pag tayo ba ay isang korporasyon na, pwede pa ba kaming humabol kung hindi kami nagkapagsali ngayon? Ang sagot dito, hindi na po pwede. Wala na makuhang
makuhang barcode. Kung meron man itong hahabol, yung mga anak na lang sa mga legit na members ng association na naging korporasyon. Maliwanag, no? Okay. So, tanong ka agad, paano kayo sasali? Paano kami magkasasali? Yato lamang. Ang tools ng ating association sa pamamagitan ng isang ID card. Isang ID card na mayroong control number. Kung basahin ang ID card na ito, nakalagay, membership card for lifetime benefits. Itong numero ang magtuturo sa iyo na kayo ay beneficiaries. Ito yung paraan paano natin mabilang yung ating mga membro sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng beneficiaries. Kung basahin niyo ito, nakalagay RID. 17 ito ka-board of directors na nagkaroon ng barcode ngayon sa bawat region. Ito iisang design, magkaibang barcode. Kaya alamin ninyo sa YouTube channel kung ano-ano yung mga barcode sa bawat region, pero sa ngayon na nag-cross the line tayo sa buong Pilipinas. Binubukid ng ating mga coordinators ang buong Pilipinas ngayon. Nag-membership mapping tayo, kaya pag kayo nakarinig nito, huwag kayong mag-alinlangan. Isang numero, isang benepisyo. Kaya isang bawat membro ng pamilya, ikuha ninyo ng beneficiary card. Kasi isang numero, isang titulo, isang slot para sa isang benepisyo. Okay. So, dito may katanungan. So, nabanggit ko na, no, bawat probinsya, bawat region, magkaibang barcode, isang design lang po tayo. Okay. So, ang ating head office, nandito tayo sa Quezon City, sa Bonifacio Drive, Quezon City, Bonifacio Village, Barangay Pasong Tamo. Ito yung ating head office. So, ang ating ID, ulitin ko, ito ay one time lang, non-renewable. So, hindi tayo nagninegosyo para kumita o walang negosyo po. Magkakaiba tayo sa ibang association. Ang ibang association na nag-membership ay renewable ang kanilang ID card. Tayo ay hindi. One time lang po ito. Importante, magkakuha kayo ng isang numero na magtuturo ka kayo ay beneficiaries card. Itong ating ID actually madaling gayahin. Carton lang ito. Pero itong control number, hindi nila makukuha ito. Hindi nila ito kontrolado. Pag wala sa database, hindi po makakapasok ang inyong pangalan sa database kasi kontrolado ang control number ng ating mga ITs. Okay? So, ito, ipapaliwanag ko, itong ating card ay temporary. Ito ay preparasyon lamang para sa isang benepisyo. Example, halimbawa, ang ating target magbenepisyo ang 70%. Bakit 70%? Ang ating bitbit, yun lang kasi nangangailangan ng tulong. Ang 30% nito, ito ay mga negosyante, mga oligarko, hindi po kailangan ng tulong. Hitik-hitik sila sa kayamanan. Kaya ang ating target na matulungan, yun lamang mga pobre. Nga ayon sa survey ng NIDA, nabanggit ko na, 70% poverty line. Okay. Ito ay temporary. Why? Pagdating sa panahon nga ang ating negosyo existing na, may kita na tayo, magbenepisyo na kayo, napakagulo kung ganun karami ang ating benepisyaryo, saan ating pipila. So para ang system ay maliwanag, simple lamang ang ating paraan kung nasaan ang pinakamarami natin ng mga membro, bawat region, provinces, municipalities, magtayo tayo ng automated teller machine. Kaya itong ID na ito, hindi man ito tanggapin sa automated teller machine. Kaya ito ay papalitan natin ng ATM card at of course, nakabase sa numero at pangalan ninyo na nakapasok sa database. Kaya ang mangyayari, palitan natin ito ng ATM card, automated teller machine na card, para napakadali sa inyo ang pag-claim sa inyong benepisyo. Yan ay tinatawag na long range plan. Plano para sa hapsay na benepisyo. Okay, tanong, qualification. Sino-sino ang mga pwedeng sumali dito? Unang-una, very strict, kailangan Pilipino lang.
dual citizen, nakatira ka sa Amerika, pero Pilipino ka, ang inyong asawa Amerikano, ang Amerikano bawal, pero ang inyong anak, dahil may patak na dugong Pilipino, pwede siya, ethnic blood. Sa pamilya naman, zero AIDS, pinakabata nga, pinanganak nga, bagong panganak, pero may pangalan na siya, at buhay naman din, isama mo na. Bakit? Pamana mo sa kanya ang kanyang benepisyo. Lalaki yun eh. Paglaki niya, hindi mo na problemahin ang kanyang kinabukasan kasi meron ka ng pamana sa kanyang benepisyo bilang Pilipino. Maliwanag, no? Okay, tanong ulit. Napaganda yung plano ng PDDY. Kailan ito magsimula? Ang sagot ganito. Pag nagkaroon na tayo ng numero ng 70% miyembro ng ating asosasyon, close kaagad tayo. Move tayo sa license for business and then mag-propose tayo sa ating Philippine government. As of now, wala pa tayo sa kuta. Wala pa, association pa lang tayo. Sa ngayon association, nasa unang hakbang pa lang tayo. Kaya kung kailan tayo magsisimula, nasa kamay ng ating mga coordinator, nasa atin ito kung ating bilisan o hindi. Kaya pakiusap, magtulungan po tayo. Okay, no? Masahan ko ba kayo? Mga coordinators, magtulungan po tayo. Bilisan natin. Kasi malapit nang maubos ang lahat sa Saudi Arabia. Kailangan nagsisimula yung ating negosyo. Bago mo lang sana magtapos itong mga taon na target nga maubos ang lahat sa Saudi Arabia, sana andar na rin ng ating negosyo. Maraming mga senior nagtanong dito. Hindi na ako aabot, senior na ako. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo, no? Kasi nag-urit ako puro senior. Sabi nila, never mind, senior na kami, di kami abot. Ito lang yung sa akin. Gumawa ka ng mabuti para sa kapwa mo at hinahanda mo lang yung future nga iwan mo sa iyong mga apo at sa iyong mga anak. Hindi ka ba matutuwa na sa paglisan mo, kabahagi ka sa pagbabago ng Pilipinas? Okay. Another one na tanong. Sagutin ko na ha. Bakit may bayad ang ID? Ang sagot ko ganito lang. Association pa tayo. Wala pang namumuhunan sa atin. Ang ating puhunan lalabas lamang kung magkaroon na tayo ng license for business. Saka na po maglagak ng puhunan ng ating leader nga ibig mamumuhunan sa atin. Habang association pa tayo, ay wala pa tayong puhunan. Kaya nagkanya-kanya muna tayong dukot sa ating mga bulsa para magkaroon ka ng ID. 100 pesos, very minimal po. Kayang-kaya po ng isang ordinaryong mamamayan. So, yun ang kasagutan ko. So, okay no? Meron pang pahabol na tanong dito. May namumuhunan pala sa atin. Ba't hindi na lang niya simulan agad yan? Bakit pa tayo magpapakahirap sa paghanap ng 70% para masimulan ang ating negosyo? Maliwanag, no? Okay, ganito lamang. Kung buksan ito ngayon, nga walang mayoryang Pilipino, isang korporasyon na pagmamayari ng mayoryang Pilipino, hindi tayo magkikinabang nito. Hindi tayo magdividendo nito. Ang makinabang dito, mga politiko at ang kanilang mga barkada. Alam na natin. So, hinihiling ng ating leader ang isang malaking numero, isang malaking korporasyon nga mag-back up sa kanya para sure nga ang negosyo na ito mapunta sa mga Pilipino. Sana nanawaan ninyo ako. Kasi alam na natin, no? Hihingi natin sa ating gobyerno nga magninegosyo kami ng aming plano, sharing kami sa aming kita. Alam mo, ikakatuwa ito ng ating gobyerno. At wala siyang mga gawa kung hindi papayagan tayo. Bakit? Majority of the Filipino people nagkakaisa nga magninegosyo tayo sa ating kayamanan. Pilipino sila. Dapat kasama na rin sila sa ating negosyo. Yun lang po, no, ang sagot. Sana nanawaan ninyo. Okay, so bakit hindi pa ito simulan? Kailangan ng ating leader ang isang malaking grupo, isang malaking korporasyon ng pagmamayari ng mga Pilipino sa siya magbitaw ng kanyang puhunan. Maliwanag, no? Okay.
So, isa itong magandang plano para sa mga Pilipino, para sa future ng Pilipinas. So, magbabago ang ating Pilipinas, ang ating gobyerno, may ahon natin sa kahirapan. Yun lang naman po ang nais kong ipaparating sa inyo. So, huwag kayo magkatubili, humabol na kayo. Okay, may isa pang tanong dito nga, naalaala ko lang sagutin ko sa inyo. Pag tayo ba yung maging korporasyon na nagsisimula ng ating negosyo, pwede pa bang humabol ang isang ordinaryong Pilipino na hindi kasali? Tanong na ito, sinagot ko na ito doon sa Pagadian City, nagkaroon tayo ng convention. Wala na pong pwedeng humabol. Kung meron man pwedeng humabol, ayun na lamang mga anak, descendants ng mga may-ari sa korporasyon. Yun lamang po ang pwedeng maghabol. Yun lamang po ang pwedeng bigyan ng numero at yung kanilang mga ID, pwedeng doon mapupunta sa kanilang mga descendants. Pero sa mga outsider, sa mga hindi kumukuha ngayon, I'm sorry, kung mag-close na tayo, wala pong makuhang numero. So yun lamang po, isang napakagandang plano para sa mga Pilipino. Sana maliwanag sa iyo ang aking mensahe. Huwag kayong magkatubili, magtulungan tayo para maitayo ng ating korporasyon, nga mapanindigan na natin yung ating kayamanan. Yung lamang po ang aking mensahe. Maraming salamat sa inyo, si Ate Dina. Uulitin ko, sa mga dagdag ng kapaliwanagan, pasukin yung aking YouTube channel, PDDWAI. PDDY kung basahin sa pagdiretso, PDDY Secretary. Doon ang iba pang explanation na kukuha ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat.